si Elisa para sa kanyang unang taon ng kamatayan. Ang ating pinagtitipon ngayon pero sa taon ng kanyang kamatayan. Pero naalala natin isa rin yung buhay na naging bahagi ng inyong buhay sa daigdig na ito. Kasama si Shai Elisa. So bahagi yun. Pagkakasalamat sa biyaya ng buhay. Patuloy na pinahalagaan natin at patuloy nating pangalagaan. Yung huling meeting ngayon ng CBCB, huling pinagtitibay yung pagkakahalaga sa biyaya ng buhay. Kaya magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa mga katabi natin. Sa mga taong nagiging kabahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. But, kaya siya na naging bahagi rin ng ating buhay. Pero araw-araw huwag nating kalimutan na magpasalamat sa biyaya ng presensya ng bawat isa. Magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay. Para, sabi nga natin, mawala yung regret. Kasi nakakalungkot na namumuhay tayo sa regret. Sa Tagalog panghihinayang. Sabihin natin, sayang, hindi nagawa ito. Bahagi ko yun. Kaya nga, isang maliwanag na pagpapaalala sa atin. Lalo-lalo na sa mga tao naging kasama natin sa buhay natin sa daigdig na ito ay maging bahagi ng ating pagkilala sa pagpapahalaga ng buhay at ng presensya ng bawat isa. Kasi dito rin nakabase yung pinakasusunod na pagpapahalaga. Nauna muna yung pagpapahalaga sa biyaya ng buhay. At susunod lamang yung pagpapahalaga sa biyaya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sinais ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi nga natin, paano yun? We have to appreciate the presence of one another, yung presensya ng bawat isa. Huwag tayong mamuhay sa nakalipas at panghihinayang. Hindi na natin may pagdaling yun. Bahagi yun. Kaya nga sa ating mga Pilipino, may tinatawag na tayong babang buksa. There is a presence of pagluluksa. Pero there is also the reality na magbababa ng buksa. Kasi hindi ninanais ng Diyos na patuloy tayong magbuksa. Yung pagluluksa, healing yan kasi may nawala. May nagiging, may hindi na natin kasama. At yun ay alin, may panahon ng paghihirap. May panahon ng ang tawagin na natin ay kawalan. May panahon ng emptiness. Kasi yung dati mong kasama, wala na. Pero, bahagi yun, na hindi pwede na para may pakita natin yung pagmamahal natin sa bawat isa, palagi na lang tayong kalulungkot. Hindi, kinakailangan din natin ibaba yung usap. At kahit daw siya ay Elisa, ay hindi masisiyahan kung kayo palagi nalulungkot. Matanggap natin yung ating pagkawala.
must also always appreciate the presence of one another habang narito tayo sa daigdig na ito. At sabi nga, habang nawala, ay maglulusa tayo, pero hindi pwede na hindi ka tayo tigigil sa paglulusa. Kasi hindi yun. Kasi kung isa mayroong kaisipan na kapag hindi na ako lalukot, hindi ko na minamahal. Si Bawa ay si Shai Elisa, hindi yun. At kahit na si Shai Elisa, ayaw niya na tayo ay matatiling malungkot. Kasi yung ating pagdulog sa ayan, bahagi yung nanhiling. No? Bahagi yung nanhiling eh. Kaya nga yung pagdulog sa natin ay hindi para tayo kahirapan, para alin. Makakot tayo na tayo ay alin. Muling gumaling. Muli tayo na makita natin. At lalo na sa ating pagnawa bilang mga Katolikong Kristiyano. Bakit? Kasi ang dulot ng ating pananampalataya ay buhay na walang hanggan. Hindi dapat natin ikinalulukot sa pagkakaroon natin yung ating paniniwala natin na yung mga mahal natin sa buhay ay makakasama na ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. Natin, puno ng kaligayahan. Yung tinatawag nating buhay na walang hanggan, kaligayahan walang katapusan. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kasi gano'n yung pagkakilala natin. Bagaman siguro, sabi nga natin, hindi tayo sigurado, kaya patuloy natin ipinagdarasal. Kasi ito'y biyaya ng alin, ng pagkilala ng kagandahan loob ng Diyos. Pagkilala ng alin, ng Diyos na hanggang magpatawad, na nais niya na alin, higit natin pagkinabangan yung tinatawag na natin original grace. Kasi yun ang dahilan ng Diyos para sa ating lahat maibalik yung original grace na sinira ng kasalanan. Kaya nga si Jesus yan, nagpakatago sa krus. Hindi para tayo parusahan. Pagkakasya, siyempre, gawa mo tayo may pagkakasala, ay kinakailangan natin ibigay yung hinihingi ng kakarunan. Pero hindi sa lahat, huwag natin kalimutan na kung bakit si Jesus na nagpapako sa krus at muling ako ay para ibigay sa atin ang kaligayahang walang katapusan. At yun ay unang makakamit ng mga kapatid natin na nauna na sa atin. Kaya, sana ganun yung ating mentalidad at maging maliwanag sa ating kaisipan na yung ating panalangin ay hindi sa lahat pagkilala ng atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos si Shai Elisa. Ang Diyos ay hanggang magpapawag sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Kaya nga, tayo ay nagtitiwala sa biyaya na ipinamamanig sa atin ng buhay. Bakit? Kasi, sabi nga natin, ang dulot ng Diyos yan, buhay. Buhay na dapat na siya. Ang buhay na walang hanggan. At nawa, yung gano'ng klase ng mentalidad ang ating bigyan ng pagpapahalaga. Kaya dapat sa ganitong pagkilala natin, sa pag-aalala natin kay Shai Elisa, ay maging lakas natin ng pagkilos natin. Makita natin yung walang hanggang awa at pagpapatawad ng ating Diyos. At nais niyang alin, na makita natin na alin, yun yung pag-asa na nawa siyang
panghawakan natin na maging lakas din natin na patuloy natin harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. At naniniwala tayo, katulad din po na pinahayag sa unang pagbasa na alin, ito ay magpahayag ng walang hanggang pag-ibig namin sa bawat isa. Kasi pinahayag ko sa unang pagbasa, hindi kamatayan. Hindi kamatayan. Ngunit alin, pag-ibig. At yung pag-ibig na yan ay nawa, ay magpatuloy sa atin kahit na sa mga mahal natin sa buhay na nauna na sa pamagitan